Magandang gabi po. Salamat po sa pagkakataon muli na magkasama-sama po kami na inyong mga anak sa lugar na ito. Salamat Panginoon, ngayon po ay unang Miyerkules ng buwan ng Hunyo at nagpapasalamat kami sa patuloy na pribilehyo po na mabuhay pa at makapag-aral ng iyong salita. Ngayon pong hapong ito, patawad po sa lahat ng pagkukulang. Dalangin po namin ang iyong pagsama sa amin, Banal na Espiritu, sa pag-aaral ng iyong salita. Kayo po ang tunay na magpapala sa buhay ng bawat sa amin, Panginoon. Kasangkapanin niyo pong patuloy po ang salita niyo upang kami po ay patuloy na ma-encourage na manalangin, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Lahat na ito ay aming dalangin sa ngalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay lang ba ang boses? Sige. Hello. Yan. So muli po yung magandang gabi sa atin pong lahat. Ang ating topic po ngayon pong gabi ay the prayer of Peter. Okay, the prayer of Peter. Sino ba yung si Pedro na yan? So bahagi po ng ating introduction ay ating pag-aaralan po ang buhay at panalangin. Buhay muna po ni Apostle Peter. Sabi rito sa ating counting background, Simon Peter is also known as Cephas. So si Peter po, lalo sa ating mga bago, sino ba yung Peter na yan? Yan ba yung Saint Peter na pag may patay ay naka-banner? Okay, pag sabi natin si Peter, siya po ay isang alagad ng Panginoon na tinawag ding Cephas, John chapter 1 verse 42. Siya po ang one of the first followers of Jesus Christ. Siya ang isa sa una sa mga alagad ng ating Panginoong Jesus. So siya po ang, kumbaga sa 12, siya yung kauna-unahan, isa sa kauna-unahan. And then, ito yung kanyang katangian. Sabi po rito sa aking na-research na ito, he was outspoken. Okay, si Peter ay outspoken. Ano yung outspoken? Siya yung pinakamadaldal sa mga alagad. Okay? Siya yung magaling magsalita sa mga alagad. Siya yung de facto speaker ng group of 12 dati. Pag sabing outspoken, siya ang masalita. And ardent disciple. Pag sabing ardent ay marubdob na alagad. Okay? Malapit na alagad. And one of Jesus' closest friends. Siya yung nasa top 3. Si James, John, at saka si Peter. Sila yung nasa top 3 siya. So itong si Peter na ito ay one of Jesus' closest friends. So napakaganda ng kanyang posisyon. And then siya ay apostle din. Siya ay isa rin sa alagad kasi personal niyang nakita ang ating Panginoon na siyang nabubuhay, nakita niya ang mga himala, at ang apostol ay yung nakagawa lang ng ganon. Kaya yung naririn sa may JA1 dyan, apostle and bishop, huwag kayong maniniwalang may apostol pa, tapos obispo pa. So ang apostol na tinutukoy ng Biblia, yung nakasama mismo ng ating Panginoon sa lupa, at naka-witness ng kanyang mga himala, and not only an apostle, but the pillar of the church. Galatians chapter 2 verse 9, isa siya sa kinikilalang haligi ng unang iglesia. So yun yung mga kaunting background po ni Peter. And si Peter ay enthusiastic. Okay? Sabi ko nga po, si Peter ay pag sa enthusiastic, siya ay masigla. Okay? Siya ay yung tipo ng taong napaka-energetic. Kaya nga nananagaan ng tainga. Siya yung nakalakad lang sa tubig. Siya ay very strong-willed. Ano pa, at ang Panginoon mismo ay kanyang sinasaway. Diba? Sabi niya, hindi pwede mangyari yan sa iyo, Panginoon. Sa Matthew, nung sabi niya, ako'y kailangang mamatay. Teka, halika rito. Hindi kailangan mangyari sa iyo. Strong-willed. Siya ay parang masyado siyang brusko ang pagkatao nitong si Peter. And then, impulsive. Pag sabing impulsive ay pabigla-bigla. Okay, si Peter ay pabigla-bigla. Ang sabi nga niya, di ba, nabanggit ng Bible na iiwanan ka ng lahat, hindi lang ako. Okay, lahat iiwanan ka, ako lang ang hindi. Very impulsive siya. Tapos nung may umaras sa kay Kristo, tinagaan niya ang tainga. Napakabiglain itong si Peter. And at times ay brash. Pag sabihin brash ay hindi nung pambrush, mayabang, okay, yung hambog, okay, braggart. But for all of his strengths, Peter had several failings in his life. Si Peter ay maraming strength kasi siya ay malapit sa Panginoon, pero siya po ay
marami ring failure sa kanyang buhay. Itong babasahin nating tagpo ay isa ito sa sabihin nating matagumpay na tagpo ng buhay ni Peter, at the same time, dito rin siya napahiya. Okay? At anong gagawin natin pag tayo ay napapahiya? Yan. What do we do when we fail? Okay? Kasi si Peter ay yung tipo ng taong gusto laging may patunayan, may kayang gawin. Napahiya siya. Kasi nung naglakad na siya sa tubig, yung sa context ng ating pag-uusapan mamaya, siya ay lumubog. What to do when that happened to us? And it will happen to us. Na yung ikaw ay asang-asa na maganda ang mangyayari, and then it turn out na hindi maganda ang nangyari. What will you do on that time? Ito pa naman yung ayaw magkamali at gusto laging siya ay mahusay, hinahangaan ng ibang mga alagad. Kaya nga gusto sa kanan at sa kaliwa maupo. Ngayon po, bago natin yung chapter 14 verse 30 nangyari, atin munang balikan ng kaunti. What are the events that lead to this prayer? Ay yung prayer na tinutukoy natin ay yung Lord, save me. Okay, yan yung tatlo lang word na binanggit ni Peter. Lord, save me. Okay, so tatlo lang yung kanyang laman ng prayer. Pero atin mo nang balikang tanaw po, ano ba yung nangyari bago nangyari ito? So verse 15, nang magtatakip silim na, ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad, nagsisipagsabi, ilang ang dakong ito at lampas na sa panahon. Ibig sabihin, gabi na, overtime na, Panginoon. Nagsasabi, ilang ang dakong ito at lampas na sa panahon, paalisin mo na ang karamihan. Okay, sabi, Panginoon, pauwiin mo na yung mga tao at gabi na. Upang sila magsiparoon sa mga nayon at mga kabili ng kanilang makakain, ay madami ang bisita ng Panginoon this time. Marami siyang listener, nasa 5,000 lalaki. Ang school ng Dagatan, ang capacity ay parang ang enrollment dati 3,000. Pag nalabas na dito yan, napakadami. Ito yung 5,000 lalaki. So madami itong guest ang Panginoon. At sabi ng mga alagad, pambihira, ang dami, pauwi na yung mga yan. At mga lalaki pa yan. Tapos hapon na. Alam natin, pagkahapon na, mas gutom na ang tao. Pauwiin na lang yan. Anong ginawa ng Panginoon? Ito number 1, He feed. Anong events na nangyari? Una, feeding the multitude miraculously. Kasi sabi rito, anong meron kayo diyan? Ang sabi, 5 tinapay at 2 isda lamang. Ito yung laging kinakata sa Children's Department. 5 tinapay at 2 isda. Ipinag-utos niya sa karamihan na sila magsiupo sa damuhan. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Pagtingala sa langit, kanyang pinagpala, pinagputol-putol, ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad, ibinigay naman ng alagad sa karamihan. Ano nangyari? Verse 20, nagsikain silang lahat at nangabusog at kanilang pinulot ang lumabis ng mga pinagputol-putol. Lumabis pa. Kaya ito ay, ba't yun ay pinasulat ng Panginoon upang ipakitang siya ay miracle worker. Siya ay gumagawa ng himala. Yung magpakain ka ng 500 bisita, ay tayo pagka-anniversary po, pag may 500 bisita, tayo namumroblema na. Imagine to, 5,000 ang iyong papakainin. 5 tinapay, 2 isda. After feeding miraculously, verse 22, anong sunod? He sent them away intimately. 22. Pagdakay, pinapagmadali niya ang kanyang mga alagad na magsilulan sa daong at magsiuna sa kanya sa kabilang ibayo, hanggang pinayayaon niya ang karamihan. Tingnan po, pinaalis niya yung kanyang mga alagad. Ang sa 22, tingnan yung ginamit. Sa disciple, he constrained. Pinilit niyang, alis na kayo. Pero pagdating sa mga tao, he sent the multitude away. Hindi niya pinipilit. Kaya dito, pinag-distinct ng mga nag-aaral ng Biblia na ang Panginoon, pagdating sa mga taong karamihan, he sent them away intimately. Siguro ay, ingat kayo. He is encouraging them, he is communicating with them. Sige, uwi na kayo, kayo may nakakain na, nakapakinig na kayo. Pero pagdating sa alagad, he constrained them to go away. Magkaiba yung word na yon, yung constrained, alis na nga kayo. Yung mga tao naman, ay utay-utay niyang, sige, uwi na rin kayo sa inyong mga bahay-bahay. Magkaiba yung tono ng pananalita ng Panginoon sa tagpong ito. Bakit? Kung inyong babalikan sa John 6:15, ito po yung may kaugnayan sa John 6:15, kaya dinisperse na ng Panginoon una ang mga alagad, meron ka na rin nagiging bulong-bulungan sa tagpong yan. John 6:15. Na, nung makakain sila sa verse 14,
Ito yung kasamahan po nung konteksto niyan eh. Pinakilala lang ito sa galing yung 5 tinapay at 2 isda, dun sa bata. Yan ay kakontekst noong Matthew 14. Nang ito'y kanilang ginagawa, verse 15, napaghalatangan ni Jesus na sila'y magsisilapit. Yung 5,000 tao ay gustong lumapit sa Kanya. Bakit? Siya'y agawin upang siya'y gawing hari. Kaya ang ginawa ng Panginoon, inunang paalisin ng alagad. Bakit? Ang mga alagad ang interesadong gusto na talagang maghari ang Panginoon. At yung isa sa kanan, si Peter sa kaliwa. Yung mga alin yung gustong, yan, tama. Ito na, 5,000 to, malaking ano to, malaki ng grupo ito. Ay nahalata ng Panginoon ang mga tao yun ang isip, ay ito na ang ating gawing hari, nagawa ng tinapay. The Baker King. Gumagawa ng maraming tinapay. Ang alagad ang unang pinaalis. Bakit? Posible kasing sulsulan ng mga alagad. Sige, maganda tong plano nyo. Kaya inunang pinaalis ang mga alagad and then little by little yung mga tao. So, yan po yung background niyan. Bakit pinapaalis ng Panginoon ng madali ang mga alagad? He constrained them, pinagmamadaling umalis na. Kasi merong bulong-bulungan nangyayari sa crowd na, yan, gawin na nating hari yan si Jesus. Parang okay to Atin na itong i-promote. So, nararamdaman nyo ng Panginoon. Kaya, pinaalis na niya yung mga alagad. Alis na. Baka kayo pa ang maging kasulsultan ng mga tao. Hindi pa kasi panahon na siya ay maging literal na hari. Kailangan pa muna niyang mamatay. Okay? Ngayon, after feeding the multitude, sending away the people intimately, constraining the disciple to depart urgently. May urgency ang pagpapalis ng Panginoon sa 23 sa kanila. Mapayaon ang karamihan. Ito yung kanyang ginawa. Verse 23. Tingnan niyo po yung sunod-sunod na nangyari. Pagkatapos na mapayaon niya ang mga karamihan, sent the multitude, but he constrained the disciples. Ayaw pa kasing umalis ng disciples. Lord, ba't mo naman kami papaalisin? Narito ka pa? Ayaw nilang umalis sa Panginoon eh. Okay, baka may tinapay pang gagawin ng Panginoon eh. Sila baka makakahingi. Hindi ko alam kung anong dahilan, pero siyempre, intimate sila kay Jesus Christ at gusto nila kung nasan ang Panginoon, ay naroon din sila. Kaso nga lang, sumunod din sila kasi sabi ng Panginoon, alis na kayo. Ngayon, 23. And when he had sent the multitudes away, he went up into the mountain apart to pray. Ito naman lagi ang ginagawa ng ating Panginoon. And when the evening was come, he was there alone. Anong number 3? Anong next na event na nangyari? Praying alone, purposely. Ang Panginoon, lagi po nating makikita sa Bible, bakit ka tayo nagpe-pray? Kasi mismo ang ating Panginoon, after ng many works na kanyang ginagawa, anong kanyang ginagawa pagkakagabi na? Nagmo-Mobile Legend. Naglalaro-laro ng mga bingo para maaliw-aliw. Nag-YouTube, nagne-Netflix para maaliw-aliw. Iba talaga ang Panginoon sa atin. Ang kanyang pagpapahinga ay parang kapaguran sa atin yung manalangin. Nanaunawaan yun? Maghapon na siyang nagpapagaling, nagpapakain, nagtuturo. Pagkagabi na, anong kanyang pagpapahinga? Pananalangin. Sa atin, ang pananalangin ay kabigatan. Tama po ba yun? O ako lang nakaramdam noon. Pag nagpe-pray na sa prayer meeting, kita ko pag dinamihan na, gusto mo tapusin na agad lahat. Bakit mabigat talagang mag-pray? Pero ang Panginoon, kahit siya'y pagod na, look at Him. Talagang ang kanyang buhay ay pananalangin talaga. Ngayon, ito na yung tagpo na ating aaralin. 24, sa verse 24, habang siya ay nagpe-pray and he is talking with the Father, nagpapasalamat sa naganap maghapon, at siya yung mag-isa lang doon, datapot ang daong, yung maliit na bangka ito, daong, hindi ito yung daong ni Noah, ito yung maliit lang na bangka, nakaraniwang makikita sa Sea of Galilee, ay nasa gitna na ng dagat. Yung dagat dyan ay hindi yung literal na dagat, kundi yung lake, na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. Para inyo maunawaan po, ang lake ay mas makulit kaysa sa dagat. Si Pastor Gary ay yung dati ditong worker na pastor na ngayon, dinala po kami sa kanyang lugar sa Talisay. Lalo sa mga nakasakay na ng bangka. Pag talaga ang lake ang nagwala, ay nakakatakot. Kasi naranasan po namin diyan kami sumalubong alam yung bangka, naangat yung nabagsak ako, Panginoon, hindi ako marunong lumangoy. Talagang pagka siya ay tahimik, Rhea, talagang nakakatuwang maglakbay. Very placid. Pero pag ang lawa ang nagwawala,
Mas maganda pa, Sister Hannah, sa dagat. Ang buoyancy ng dagat mas mataas kaysa sa lake. Mas madali kang lulubog sa lake kaysa sa dagat kasi mas maalat ang dagat. Okay? Kaya pag maalat ang inyong kilikili, mas matagal kayong lulubog sa dagat. Ngayon, itong mga ito ay nasa sa dagat na, ng lawa, nasa lawa, at ito na yung tagpo, hinahampas ng alon. Yan ay, pag kayo nakatesting sumakay sa bangka, natahimik, okay lang. Pero yung nakasakay na kayo sa bangkang yan ay inaalon, ewan ko kung yung pakiramdam. Nung kami punta nga po sa Taal Crater, inabot po kami ni Pastor Gary, naghahabagat. Medyo lasing pa naman ang kanyang tatay noon. Ang bihira, talagang hahanapin mo yung alon, wag mong sasalubungin, at baka tumaob yung bangka, tapos wala yung katig, yung para siyang lang diretsong ganyan. At talagang kinapapahinga ng malalim, Panginoon. Talaga po, at ang aming gamit ay basa na. Bakit? Ganun ang lawa pag siya ay hindi payapa. Itong mga ito nasa Lake of Galilee, gabi. Napakahirap mag-travel sa dagat, pagkagabi. Parang wala kang makita. Ano kaya? Puro balyena ang naririnig, o kay mga shark, o kay octopus, nakakatakot. Pag mag-travel ng umaga, iba-iba. Kita mo pa yung isla, yung pag ako'y nalunod, doon ako pupunta. Pagkagabi. So imagine niyo po yung setting ng mga alagad. Gabi, maalon, contrary sila sa wind, sabi ng Bible. At pasalungat sila sa hangin. Napakahirap na paglalakbay po niyan, yung ikaw ay kasalungat ng hangin. Pinapanood ko yung mga isang Bible study natin, si Jomar Poticar dumaan sa North Sea, nung nakaraan sa Drake Passage yata yon. Kita mo yung kanyang napakalaking barkong yung barge, oil carrier. Talagang kung hampasin ng pag lumubog na yung una, akala mo hindi na aangat uli. Ganun lang naman ang dagat pag nagwawala. So, marahil ang ating dagat na alam lang pag nag-outing tayo sa lubo, natahimik. Pero pagka minsan kayo nag-travel na inabot kayo ng bagyo sa dagat, you will understand yung naramdaman ng mga alagad. And one time, nagbakasyon din po kami sa Mindoro, inabot kami ng bagyo, ang pagbaba ng barko, ganyan na, hindi na makaakangat ang mga sasakyan sa sobrang ng alon. Naglalangit ngita, sabi, Panginoon, naglalangit niya. Yung mga sasakyan, kita mo, naggagalaw na, tinali na ng mga tripulante. Bakit? Delikado pag nabagyo sa dagat. So, ito yung nararanasan ng mga alagad, gabi na, ang oras diyan, kung kailan nangyari yan, sabi ng Biblia, verse 24 at 25, sa kaapat na pagpupuyat ng gabi, ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Ano yon? Ang oras ng Panginoon na siya dumating ay 4th watch of the night. Ano yung 4th watch? Ang 4th watch ay 3 to 6 p.m. 3 to 6 a.m. in the morning. Tingnan yung orasan. Hatiin nyo yun sa 4 na quadrant. Yun ang ibig sabihin 4th watch. First watch, 6 to 9. Second watch, 9 to 12. Third watch, 12 to 3. Fourth watch, hindi ka 4 na relo. Fourth watch ay 3 to 6. So ang Panginoon ay dumating alas 3 ng madaling araw. Anong oras sila umalis? Pagkatapos ng dinner, 6. Anong tagal nung pag-aantay ng mga alagad na ito? Bakit? Hindi sila makalayo. Bakit? Pagkakaabante, atras. Ano yung ganong pakiramdam na ikina-delay na, ang tagal ng Panginoon, nasasangga si Jesus Christ, binabagyo pa. Tapos alas 3 ng madaling araw. Okay? Yan ay pusikit ng kadiliman pa, that time. And, eto na po, nung ang Panginoon ay dumating na, at nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, nangagulumihanan sila na nagsasabi, multo! Kaya wag po kayong magtataka, bakit tayo matatakotin sa multo? Kasi itong mga alagad inaniniwalang may multo. Okay? So, hindi naman, wala man talagang multo. May mga espiritu lang din talagang nakikita sila ng unang panahon, at yung namang ikinasa sa dagat, nasa lawa, maalon. Imagine yung tunog, yung sampal ng alon, hangin. Ay, nasa lubo kami yung tunog ng alon pagkagabi. Nakakatakot na rin ng kaunti Nasampal pa ako sa batok at ang lakas. Ngayon, habang kayo namang problema, kita nyo may naglalakad doon sa dagat. Ano nyo mararamdaman? Nalakad ha, hindi nalangoy, nalakad.
ay talagang una mong impulse ay multo. Kaya sabi ng Panginoon, ganito, verse 27, at hindi lang nagsabi ng multo, ang sabi, sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Mga lalaki to ha. 12 alagad. Paano natili ang mga lalaki? Ini-imagine ko uy, magandang gabi, Kuya Rodel. Lartan siya. Amen. So sabi, nagsigawan yung mga lalaki. Dahil sa takot, multo! Ha! Baka yung, alam nyo na? Hindi ko alam kung ano ang style ng mga ito. Okay? Ang mga Hudyo ay malalakas siyang umiyak. Ang kanilang lahi, sadya silang may mga, kita niyo, Muslim pag ay, sila may lamentable voice din. Kaya, 12 na nagsisigawan. Multo, lalaki. Hindi ito mga batang lalaki ha. Ito yung mga malalaking lalaki na. Ngayon, ito yung background ng kwento. Pero meron sa lahat ng alagad, ito talaga, sumibol na itong si Peter na ating pag-uusapan. Ano sabi? Walang alagad na mimik na, palakarin mo ako sa tubig. Tingnan, verse 27. Datapot pagdakay nagsalita sa kanila sa Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. But straightway, Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Alam nyo, ito yung maganda ring tagpo Minsan sa mga, mabagyong panahon ng ating buhay, ang Diyos inaririyan lang. He is in the eye of the storm. Siya yung naroroon. Kaso nga lang, tayo tao Pag nabagyo na, tayo takot na. Yung realidad, tama ba? Sino rito pag nabagyong literal, matapang pa rin? Bagyo. Maliparang ka ng yero dyan. Si Pastor Gary, nagtapang dati. Yan ang bagyo yun. Sira ang building. Ngayon, siya ay naka-request sa Panginoon. Sabi, it is I. 28. And Peter answered him and said, Lord! Nasigaw ito kasi dagat. Hindi pwede mag-usap sa dagat na mahina. Narinig nyo nga, kayo ba nasa dagat? Pag naglalaro tayo, basta mambala. Ano sasabi nito? Parang paingaw-ingaw ka dyan. Pag nasa dagat ka talaga, malakas ang boses dyan! Malakas talaga, kaya yung nakanta sa dagat napunta. Para lumakas ang boses. Ngayon, ang sabi niya, and Peter said, Lord, if it be you, Panginoon, kung ikaw talaga yan, ano sabi niya? Bid me to come unto thee on the water. Lord, kung talagang, hindi ka multo ha? Kung talagang ikaw yan, Jesus Christ, palakadin mo ako sa tubig. At anong sabi ng Panginoon? And he said, come. Yun yung maganda. At ano nangyari kay Peter? Ito na yung isa sa napakagandang tagpo sa buong Bible. At siya lang ang alagad na nakaranas ito. And when Peter was come down out of the ship, do sa daong, he walked on the water to go to Jesus. Si Amber, binuhat ko nung nasa lubot, tinitesting kong palakarin sa tubig. Talagang nalubog ang tao Kasi may law of gravity. Kasi kahit may law of buoyancy, talagang mas malakas ang law of gravity. Hihigupin ka pailalim. Imagine mo ang Panginoon, pinalakad niya si Peter, na-break nila, kaya nga miracle, nabe-break ng miracle ang natural law of the nature. So lumakad si Peter, pasan ka si Peter? He go to Jesus. Tama ang kanyang intensyon, tama yung tumawag sa kanya, come, that's Christ. Tama ang kanyang pupuntahan, he go to Jesus. Hindi siya bumaba para magpasikasiwang alagad. O, tingnan nyo ako. Hindi naman siya ganun look at me, Judas. Okay? Mga duwag kayo, pasigaw-sigaw kayo kung may multo. Parang hindi siya, At habang bumababa na siya, talagang lumutang siya sa tubig. Nakatungtong siya sa tubig. Pero ito na nga yung problema Verse 30. Datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin. Tingnan ito, pansin nyo. Hindi niya napansin na ang alon ay malakas. Ay, sadya mo malakas na ang alon Ang napansin ni Peter, yung hindi dapat mapansin. Yung hangin na humihihip sa ibabaw ng tubig, ng alon. Ano sabi rito ng Bible? Datapot pagkakita niyang malakas ang hangin, yung hugong, kayo gawin na ka rin na ng hugong ng hanging malakas.
Hindi yung utot ha, yung hugong. Alam niyo, may kakaibang ano yung palibhasa kami naglenda na dito, yung naglendang bagyo. Pag humuhugong po ang hangin pag nabagyo, alam niyo, nabalik sa akin yung yung alaala na napunit yung taas na yan. Ganun na si Peter, naglalakad patungo kay Jesus Christ. Nung humugong yung hangin, parang na-sidetrack siya. Ganyan din tayo malimit. Tayo malimit ganyan. Tayo ay nasunod na sa Panginoon. Pero minsan ay may mga, alam niyo na, yung nakaka-disturb sa atin, nakafocus ka naman kay Jesus. Ang tumawag sa iyo para magpunta ay si Jesus. Ang trajectory ng paglakad mo ay si Jesus. Hindi man siya nagpapahanga sa ibang alagad Wala naman naka-record na gano'n na nagpapayabang si Peter. Bagaman siya mayabang. Yabangin ang personality nito Pero that time, yung step of faith niya, talagang papunta kay Jesus Christ. Dangan nga lamang, talagang tao. Nanawaan niyo po yun? Diba? Sabi ko nga sa inyo kanina. Minsan tayo may mga ganyan Panginoon, ako'y maglilingkod sa iyo. Ako'y susunod sa iyo. When you step on the water, minsan mamaya nawawala ka na. Yung ating taas nung faith, biglang tananan. Anong gagawin mo? Tingnan natin yung ginawa ni Peter. Sasabihin pa niya, hindi, lalaki ako. Manglalangoy ako. Anong kanyang ginawa? At ito rin yung maganda nating gawin. Ito na po yung one of the shortest prayer in the whole Bible. Tatlong salita sa English at 4 na salita sa wikang Tagalog. Kaya kung gusto mas maigsi, sa English na lang. Okay? And, but when he saw the wind boisterous, yung word na boisterous dyan ay yung nagwawala ang hangin. Ano nangyari sa kanya? He was afraid and beginning to sink. Ito kaya slow mo? Ito kaya slow down? Ito kaya slow down? Hindi tingin ko ito yung yung pagkain kinapatuktong sa parang butas. Ay, ako! Ito'y bigla ang kanyang paglubog. Kaya anong kanya nabanggit? And beginning to sink, he cried, Lord, save me, saying, Lord, save me. So ano ang prayer ni Peter? Number 1, it is a short prayer. Short prayer. Lord, save me. Yan. The prayer of Peter is a short prayer. It's a 3 words only. Lord, save me. Sabihin nyo nga, Lord, save me. Mahaba ba yun? Yun lang ang prayer niya. Ano ating makikita po dito? When we say short, little length, it is an encouragement to know that the Lord listens. Even our prayers are short. Ano ang ating matututunan kay Peter? Nakakatuwa ito. Lalo sa atin na hindi mahabang mananalangin. Bakit? Bakit ito blessing? Ang Diyos pala ay nakikinig kahit ang panalangin mo'y maigsi. Dahil sa tagpong ito, ang nabanggit lang ni Peter ay hindi mahabang panalangin. Kurosis Antipata Benedictine, wala na. 3 lang sila, Lord save me! Possible na ganun kabilis lang yun. Kayo ba'y nalunod na? Kayo ba'y pag nahingi ng tulong, pag nalulunod ay pahingi. Lolo. Para kasi Kuya Cesar. Ganun ba? Talagang mabilisan yan. Sense of urgency. It is a short prayer. Alam niyo po, meron akong nabasang libro na ganito. Hindi masamang manalangin ng mahaba. At yun ay kailangan. There are times. Pero itong prayer ni Peter na ito, public prayer ito. Rinig ng mga alagad at rinig ng Panginoon. Maigsi lang kanyang nasabi, Lord, save me. So, tingnan sa Ecclesiastes chapter 5, verse 1 and 2. Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasa sa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman na sila nagsisigawan ng kasamaan. Verse 2, huwag kang pakabigla ng iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, pagka tayo mangangako, ay mag-isip. Hindi yung kapag commit ka, then saka ka nagre-recant at nagre-reklamo ka, ba't ganyan na, i-commit ko pa. So, dahan-dahan ka lang muna bago ka mag-decide. Bili ng Biblia, huwag kang pabigla-bigla. Ako po, ganun. Huwag ka
kang munang lalo sa Panginoon mo pinapangako yan. Alalay lang. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit, at ikaw ay nasa lupa, tingnan yung prinsipyo ng Ecclesiastes, kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. So, hindi pala ang Bible again sa short prayer. Yun. Let your words, therefore, let thy words be few. Lalo po sa atin na nagpe-pray sa public prayer, paalala to sa atin. Minsan may nagpe-pray sa public, ang haba. Ang pagpe-pray lang ay pagkain, pati Vietnam, Congo, lahat na. Ang tanong ko, yun ba kaya ay pag nagpe-pray sa private, ay ganun din? Dahil minsan po, parang nagiging alam yun, nagiging performance ang pagpe-pray. Brad, mag-pray ka. Oh, dakilat pa lahat na ng attributes, lahat na ng lugar sa Bible, lahat na ng tauhan, lahat na sinabi. Ang tanong ay, ganyan ka ba din pagka ikaw lang at ang Diyos? Nanuhan niyo po yun? Minsan ay baka tayo madala ng ganong mga pa-effect na hypocritical prayer. Pwede ba mangyari yun? Pwedeng mangyari yun. Pambihira. Pag siya lang naman hindi nga nagpe-pray. Pag nakayukoy, ayos na. Pero pagka tinawag mo sa palpit, kung manalangin yan, wala. Hindi masamang manalangin ng mahaba, pero may tagpo sa Bibliyang pwede ka rin manalangin ng maigsi. So it is short prayer. This time, I don't know. Si Peter ay hindi na-record ang ibang mga prayer. Sa Acts, nung siya ay nagpe-pray at si Cornelio ang papupuntahan ng Panginoon, walang nakalagay sa Bible ko ano kanyang pinagpe-pray. Ang nakalagay lang, nagpe-pray siya na magtatanghalian na, gutom na siya, kaya ang bumaba ay yung parang kumot na maraming ulam. Hayop. Talagang si Peter laging ganun ang mga tagpo, yung kakaiba. Okay, yung mga, kung kailan nagpe-pray, saka lalabas, pagkain, di yan. Okay? So, Matthew chapter 6 verse 7. Ano ang principle ng Bible sa Matthew chapter 6 verse 7? At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil. Sapagkat, tingnan po ito, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita, ay didinggin sila. Hindi ang ating maraming kasasalita ang dahilan ng Diyos para tayo kanyang dinggin. Ayun pala naman, bet ako mananalangin pa, utos din niya yun na ikaw ay manalangin. Pinapakinggan ko ng isang araw ang preaching ng providence and prayer, sadyang God uses means of grace to have the grace. Bagaman naka-determined na ang lahat, bakit magpe-pray pa? Kasi utos niyang manalangin ka. Pero hindi sa kadamihan ng iyong sinabi, kaya ang Diyos ay tumugon sa panalangin mo. Pero kailangan mo rin magsalita sa Kanya. Alam yung pagbabalanse na yun, huwag kang maging extreme na, ang Diyos naman ang providence, lahat yung mangyayari. Ba't ako mananalangin pa? Huwag din naman yung gano'n na, ang panalangin ko ang nagpakikibo sa kamay ng Diyos. Hindi rin gano'n yun. Okay? So, parang sa soul winning din, tayo humahayo, pero at the back of my mind, of our mind, ang Diyos ang gumagawa. So, yun yung matinding balanse dyan na nagaganap. Ang trabahuhin natin ay manalangin. Lord, save me. It is a short prayer. So, kaya sabi ng Bible, may pagkakataon na wag nating, sabi ng Bible, sapagkat iniisip nila na sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. So, yun po ang paalala sa atin ng Word of God sa buhay ni Peter. Una, ang Lord, save me. Tatlo lang salita. Lord, save me. It's a short prayer. Hindi ko alam kung may mas short pang prayer dyan sa Bible. Hindi ko na-search Kung meron pang shorter prayer, Lord, o me, hindi ko alam. Hindi ko alam kung meron pa. Hindi ko na-search. Baka meron pang shortest prayer in the Bible. Amen. Baka yun na lang. Merong ganon. Pero, one of the shortest prayer in the Bible that I know ay ito, Lord, save me. Number 1, short prayer. Kaya huwag po madidiscourage lalo yung mga bago. Hindi ako makapanalangin ng ganung kahaba. Okay lang yon.
Walang problema yon. Pero masama yung matagal ka na, talagang lagi ka pa rin short prayer. Okay? Pero may tagpo talagang kailangan na. Mababangga ka, alang haba mo pa, Panginoon, yung pong driver na ito, kita mo pa parting na, ingatan niyo po ang kanyang preno. Hindi, talagang, Lord, papabangga ako! Yung, may tagpong yung, alangang, papatak na po ang eroplano, Panginoon. Ay, hindi, ang panalangin mo, very urgent na. Okay? So, short prayer, that is powerful. Hindi powerful yung prayer mo, yung Diyos na tinatawagan natin. Kahit sa short notice, ang Diyos ay kayang tumugon. Yun ang ibig sabihin. Kahit maigsi ang nasabi mo, kaya niyang pakinggan ka. Hindi kailangan marami pa tayong sinasabi sa Kanya. Number 2, the prayer of Peter is not only short. This time, sa verse 30, ang sabi niya, Lord, save me. Number 2, it is spontaneous prayer. Ano yung pagsabi spontaneous? Pag ipinatong mo ang kamay mo sa nakulong tubig, anong spontaneous na mong reaksyon? Ibabad pa, kulang pa. Hindi. Ang natural dyan, parang reflex mo na yon. Reflex. Parang pag pinalo ka ng doktor sa tuhod, sisipa ka sadya. Tama ka ngayon na nurse. Yung knee-jerk. So pag sabing spontaneous, hindi na nakapag-prepare si Peter ng mahabang panalangin. Nanuhan niyo po yon? Ikalawa, ang prayer po is spontaneous. When we say spontaneous, done instantly and without conscious thoughts or decision. That very moment na lulubog si Peter, alam nga kung ano pang kanya iniisip. Wala na siyang maiisip na iba kundi, Lord, save me! Pero bakit niya nasabi yun? Naroon din may ibang alagad, Oy, Andrew! Help! Judas! Bakit ang Lord ang kanyang tinawag? Bakit naging spontaneous na ang Panginoon agad ang kanyang tinawag? Alam niyo kung bakit? Anong sabi ng Biblia? Sa Matthew chapter 12, 34. Matthew chapter 12, verse 34 and 35. Oh, okay, tama. Mali palang tinitingnan kong text. Matthew 12, 34, 35. Kayong lahi ng mga ulupong, medyo negative ang binabanggit ng Panginoon, pero may makukuha tayong principle. Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama ay nakapagsasalita ng mabubuting bagay? Ito yung prinsipyo Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ang mabuting tao sa kanyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay at ang masamang tao sa kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay. So ang pinag-uusapan dito tungkol sa salita. Pero yung prinsipyo po ng 34, sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang pag may problema tayo. Sinong una nating tinatawagan? Tama, si Peter pabigla-bigla. Pero tayo kaya, pag tayo ang nasa gipit na sitwasyon, ano ang ating unang tatawagan? Mame! Mame! Mama's boy. Papa! Papa's girl. Bombay! Hindi, totoo lang. Tama si Peter, pabigla-bigla. Pero doon sa kanyang pagiging pabigla-bigla, may makikita tayo doon Bakit spontaneous na tawag niya? Lord, save me. Ibig sabihin, kahit si Peter ay pagayong-gayon, biglain, magagalitin, mayangi. Pero pagdating ng gipit na sitwasyon, sino kanyang tinatawagan? Lord, save me. Spontaneous yun. Ibig sabihin, wala na ito, Uy, Peter, tawagan mo si Lord! Wala! Kusa niya yung ginagawa. Bakit ito yung bumukal sa kanya? Yun talaga ang laman ng kanyang puso. Di ba may kanta? Ang dami ng tinawagan, Diyos pa ang kinalimutan. Most of the time, we sink deeper and deeper and deeper in our problem. Bakit? Ang dami mong tinatawagan. Ang dami mong inaasahan, hindi ang Panginoon. Ang anak ko, matatag. Ang business ko, matibay. Ang kumari ko, maaasahan. Hindi Diyos ang tinatawagan. Ang kalusugan ko'y matibay, na-stroke ang bigla. Ang babuyan ko'y masagana, na-ESF lahat. Ang anak ko ay piloto, bumagsak ang eroplano. Ano ang iyong reliance? Si Peter, Lord, save me. Ang kanyang bukang bibig agad ay ang Panginoon. Bakit siya ganon? Ay kasaganaan ng puso, magsasalita ang nguso. Hindi mo na kailangan mag-psychology.
You can psychologize people already. Ano ba ang laging bukang bibig niyan? Pag laging bukang bibig niyan ay ganare, alam mo, yun ang dominant sa kanyang puso. Laging bukang bibig ito yung babae. Ito yung siguro babaero ito. Bukang bibig na may laging ganare. Naunawaan niyo po yun? Si Peter, ano kanyang bukang bibig? Lord, save me. That time. So, spontaneous yun. So, the abundance, pag sabi kasing abundance, sabi nung Matthew 12, in the abundance of the heart, the mouth speaketh. When we say abundance, abundance in which one delights of what which fills the heart. Yun ang nasa puso niya. Kaya yung piniga, sa gipit na sitwasyon, alam mo kung saan sa tumawag agad, sa laman ng kanyang puso. Di ba? May sa cellphone may tinatawag na mga emergency hotline. Ikaw, pagka nasa emergency ka, sinong hotline na tinatawagan mo agad? 911 o 333? Di ba? Sino yung tinatawagan? 333 or 911? O kaya si Mamshi, Kenshi, o sinong ano yan? Nanawa niyo po yon? Si Peter, that time, while sinking, kasi may mga sinking moment talaga tayo sa ating buhay. At we will call. Whom do you call when you are in trouble? Kanino ka nagsusumbong agad? Baka nagsusumbong agad ay sa crush. Alam mo, I'm discouraged today. Kasi may karibal na pala ako sa buhay ko. Short prayer, spontaneous prayers. Romans chapter 12:12. Tingnan po sa Romans 12:12. May prinsipyo dyan. Roma 12:12. Sabi ng Bible ay ganito. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Tingnan nyo, instantly, ang kanyang prayer ay, Lord, save me. So, yun po, number 2. So, una, it is a short prayer. Number 2, it is a spontaneous prayer. On the spot, yun agad ang kanyang nasasabi. Constantly ready siya. He is waiting constantly. Kaya nga, sabi ng Bible, be instant, ready to call upon God lagi. So, yan po yung mahalaga na prinsipyo sa atin bilang tayo po yung kanyang mga anak. We need to be spontaneous in prayer. Number 3, verse 30. So, yung tagpo, balik tayo sa Matthew 14. Si Peter ay nakalakad. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang kanya nalakad. Ilang hakbang. I don't know. Walang nilagay sa Bible na siya naka-50 hakbang. Pasulong ka. Hindi ko alam kung nakailang lak daw siya. Walang sinabi ang Biblia. Ang sinabi lang ay siya ay nakalakad sa tubig. Ito po yung nangyari. Verse 30. But when he saw the wind boisterous, he was afraid. And beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. So number 3, ano po ang prayer na Lord save me? Una, short prayer. Ikalawa, spontaneous prayer. Kusang lumalabas dapat yun. Every time we are in trouble, Lord, save me. Dapat yun may bukang bibig natin. Hindi yung hanapin mo yung connection mo sa police o sa politika o sa sino tatawagan ko. Diyos ang tawagan mo. Call unto me in the day of trouble, and I will answer thee, and thou shalt glorify me. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Knock, and it shall be open. Diba? Ask, and it shall be given. Ano yan? Ask, and ye shall receive. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open to you. So, lagi may promise ang Panginoon when we call upon Him. Okay? Number 3. Yung Lord save me na prayer ni Peter is a surrendered prayer. Yung word na save me. Manlalangoy to. Utoy. Si Peter ay manlalangoy. Mangingisda mula pa pagkabata. Sanay sa Lake of Galilee. Madaling araw sadya silang namamalakaya.
Tukoy niya ang kibo ng dagat. Ang dagat, ang lawa kasi may mga spot na alam niya. Alam niya ni Peter. Pauli-uli sila. Kasama lagi ng Panginoon sa mga feeding ministry, healing ministry. Alam na niya yan. Pero bakit siya Lord, save me? Yung word na save me, to save, keep safe and sound, to rescue from danger or destruction. Pag sabing save, to preserve one who is in danger of destruction. To save or rescue. Tingnan po ito. Bakit surrendered prayer? Yung word na, Lord, save me, ito yung panalangin ni Peter na no boat can save me. Palubog na nga yung bangka. No nearby disciples can save me. Wala. Hindi kaya ng mga alagad din. Papalubog din sila. My swimming skills cannot save me. Therefore, I call upon God. Ano yung ating makikita yun? No boat, no disciples, no swimming skills. Wala. Hindi niya maaasahan ang lahat ng ito. Therefore, sabi niya, Lord, save me. Ano po yun? He surrendered. Hindi ako kayang iligtas ng boat. Hindi ako kayang tulungan ng kapwa ko alagad. Hindi ko kayang gawin ang galing ko ng paglangoy. Mahangin, maalon, wave and wind. Narito magkasama. Lord, save me. Yun ay panalangin ng pagsuko. Na Panginoon, hindi ko kaya. Kayo na po ang bahala. Lord, save me. Hindi yung, boat, save me. Hoy, mga disciple, ba't kayo nakatingin lang dyan? Save me. Kaya ko, ako'y manlalangoy ng Galilee. Since birth. Siguro, hagis na ng tatay sa tubig dati. Binata pala ako, magaling ako lumangoy. Nawala yun lahat. Ano pong ating makikitang lesson dito? Yung word na, Lord, save me, yung nothingness natin. Nothingness. Sabi ng ating pastor lagi, nung nag-meeting kami, nung kahapon lang, yung maramdaman mong ikay wala, dun titingkad ang biyaya. Ba't napasigaw si Peter ng Lord, save me? Wala na eh. So yung tatawagan mo dun sa gitna ng madilim na dagat na nabagyo? Wala. Boat is sinking. Disciples are shivering. Your skills are nothing compared sa wind and wave. Anong iyong gagawin? You surrender to God. Lord, hindi ko kaya. Save me. Bakit tayo minsan ipalubog ng palubog? Nagagaling-galingan pa tayo? Hindi naman natin kaya. Okay pa ba ang iyong spiritual life? Oo naman! Ako pa! Huwag mo ako tinatanong na ganyan. Spiritual ako lagi. Pero wag ka. Talagang say, bulusok na. Nagpe-pray ka pa ba? Oo naman. Bigla ako tinatanong yan. Worker ako. Sadya ako nagpe-pray. Nanoan niyo po yun? Bakit minsan tayo lalong nalubog? Hindi mo na nga kaya, ayaw pang mag-surrender sa Panginoon. Bagsak ka na sa pornography, hindi ka nasuko sa Diyos. Bagsak ka na sa iyong mga financial management, hindi ka pa rin nasuko sa Panginoon. Hindi, kaya ko pa to. I can management. Kayang-kaya ko to. Pagka feeling mo'y kaya mo pa, talagang lulubog ka talaga. Alam yan ng mga swimmer, tingnan nyo, mas madali daw iligtas yung bigay na. Hindi yung bumigay ha sa iyo. Ang gwapo ng diver. Yung bigay ka na, yung lagay ka na. Kasi the more you struggle, pagka yung daw nire-rescue, struggling pa, bibitinan yung paa mo, yung liig mo, lalo lang kayong dalawang lulubog. Tama po ba yun? Ako kasi hindi man lalangoy eh. Ako may tabo lang sa tabi ng dagat. Ganun yun. Alam nyo bakit tayo minsan ay palubog lalo? Pag tinatanong tayo, okay ka lang ga. Lagi sagot natin okay lang ako. Ay, hindi ka nga okay. Alam nyo, kaya it's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Ano ibig sabihin nun? Okay na hindi okay. Okay na bagay na aminin mo sa Diyos na hindi ka nga ayos. Hindi yun kahinaan na gusto mo lagi ipakita ng pero wag ka, bagsak ka. Hindi ka na nga blessing. Matibay ito. Hindi ka nga ayos. Hindi nga ako ayos. Kaya okay lang na tayo humingi ng tulong sa Diyos. Lord, you save me. Baga ako'y ganito. I'm ruined. Ang aking buhay ay hindi na pala pagpapala.
Ang mata ko'y hindi na blessing. Ang pinapanood ko hindi na blessing. Ang sinasalita ko hindi na blessing. Ang ugali ko sa asawa ko hindi na blessing. Hindi na ako pagpapala sa aking anak, sa aking pamilya. Lord, save me. Hindi yung, kumusta kang ina? Ay, nako, ako ang pinakamagaling na ina. Supil ko lahat sila. Ako ang pinakamagaling na ama. Sunod ang asawa ko sa akin. Ano? Susunod na. You know, yung may libro kami nabasa dati na ayaw ko nang basahin. Pero ganda, yung brokenness, talagang you will be broken when you read that book. Brokenness is the heart that God revives. Saan ka malapit ang Diyos? Sa mga broken. Hindi yung broken sa love life, Rainin. Tapos Rainin eh. You need being broken before God na, Lord, talagang I'm struggling. Hindi ko kayang lumangoy kung wala ka. Kahit ako ay may boat, ako ay may mga brotherhood na nandoon sa bangka, ako ay may skill to swim. Pero kung pag wala ka, I am sinking. I am sinking. Dapat aminin natin yun. Kasi kung si Peter ay nalubog, lalaki ako. Mas mauna pa nga ako lumangoy sa iyo, Jesus. Kami ngay may mga bangkat, ako may mga taga-isda. Lalo lang tayong lulubog. Kaya, yung Lord, save me. It is a plea of a surrendered life. Lord, hindi ko na kaya. Save me. Pag yun ay naging bulong natin ng totoo, ang Diyos ay nakikinig lang eh. Yan. Sabi ko sa iyo eh, kailangan mong tumawag sa akin, kundi lulubog ka talaga. Apo. Kaya yung talino natin, huwag natin ipagmamapurihan. Isa lang ugat sa utak ang mawala. Bura lahat ng memory. Pag nanalamin ka, natatakot ka, multo! Hindi. It is you. Okay. Kayamanan, huwag ka dyan magtitiwala. Isa lang sakit, ubos ang iyong savings. Kapangyarihan, natalo yung mayor mo. Paano ka na ngayon? Natalo yung governor mo. Huwag kang dedicate sa tao, sa politika. Nabagsak yan. Pag nanalo ka din naman, huwag ka din mayabang. Matatalo uli yan. May laban pa uli eh. May term. Nagwawakas ang term. Ano niyo po yun? Saan ka nagre-rely? Dapat sa Diyos lang. Kaya nga sabi ng Jeremiah, lagi yung verse ng ating pastor, nung tayo sa Ilaya pa, kung may pagmamalaki tayo, huwag dun sa ganung mga bagay. Nakakapal ka palang wallet, akala mo hindi na mamamatay eh. Hindi, makapalang brad ang wallet, puro card. Wala namang cash. Lord, save me is a surrendered prayer. Lord, save me. As a father, Lord, save me. Kung paano ko maging leader sa pamilya ko. As a brother to my family, Lord, save me. Tulungan mo ako maging matinong kuya. Maging matinong ate. Maging matinong worker. Maging matinong trabahador. Lord, save me. Dahil minsan hindi natin kita na tayo palubog na. Yan po ang mahirap. Si Peter lang, kahit siya impulsive, kita niya ako'y palubog na. Kaya siya natulungan ng Panginoon. Ay yung iba, akala mo ngayon okay, pero hindi okay. Kaya sabi mo sa Diyos, sa atin, Lord, I'm not okay. Ayusin mo nga ako, Panginoon, save me. Hindi ito yung save na iligtas sa kaluluwa ha, ligtas na si Peter. It is ma-save siya sa mga distraction ng diablo. Tandaan natin, yung tinag-aral natin linggo, may diablo tayong kalaban talaga. That's why we need to call upon God to save us from ourselves, from Satan, from the system of this world. Marami tayong kalaban, 3. Ang major, sarili, Satanas, sanglibutan. Hindi mo ka laban yung iyong karibal na Krisyano din. Okay? Surrendered prayer. Short prayer, Lord save me. It's a very short. Spontaneous prayer, Lord save me. Spontaneous. Lord save me is a surrendered prayer. Hindi ko na kaya. I am nothing, Lord. Nothingness bring about humbleness. When we see that we are nothing. Hindi yung, sabi nga lagi ng ating pastor, hindi yan parang pabebe effect na, ako'y walang-wala. Hindi. Hindi yan false humility. Yung talagang makilala mo na miski matalino ka, you are nothing pa rin. Miski mapera ka na, hindi mo yung, ikaw ay parang gusto mong nakalukluk lagi sa basahan, hindi naman yung ibig sabihin ng nothingness eh. Kundi, you just recognize na yung talino mo galing sa Diyos. Yung yaman mo galing sa Kanya. Yung connection mo galing sa Kanya. Everything is for Him and through Him and for Him. Kaya, pagka ikipinupuri, hindi ka nababasa. Bakit? Alam mong lahat sa Kanya lang nanggaling. Yung mahirap yung wala pang galing nagmamagaling na.
You don't know me? Yes, I don't know you. So, surrendered prayer. Lord, save me. We surrender. Marami tayong dapat i-surrender sa Panginoon. Yung laman ng cellphone natin. Anong nakalagay dyan? Kanina ay nag-aayos kami sa likod, ay mayroong butuhan sa TikTok ngayong June sa mga grupo. Tinatanong ko si Kenneth kung sino sa Bini ang kanyang gustong iboto. Marami tayong dapat i-delete sa cellphone natin. You need to surrender to God. Mga application na hindi kailangan sa cellphone mo. Pinupuno lang ang ano niyan. Ang storage. Mga sites na hindi mo na dapat pinupuntahan bilang Kristiyano. Baka ikaw ay naririyan, nakaregister ka pa. Okay. Naunawaan niyo po yun? We need to surrender sa ating private life, sa ating buhay, bilang tayo ay may mga kasama rin sa buhay. So, and lastly, Lord save me is a short prayer, spontaneous prayer, surrendered prayer. Ito po yung maganda sa prayer ni Peter. It is a Savior glorifying prayer. Sino kanyang tinawag? Lord. Alam nyo, you glorify yung iyong tinatawagan. Tingnan pag may problema at ikaw tinawagan, Brad, naplatang kami, help! Sa dami ng magbubulkanis akong tinawag, tingin ko ako yata ang magaling. Hindi, yung pantao, maraming magluluto, Rosemary sa Taysan. Ang nice kitchen ang tinatawagan lagi. Alam mo, may somehow na may feeling kang you are being glorified. Ano yung glorified? Naha-highlight ka. Alam nyo, when you call upon God, the Lord, naha-highlight siya. Bakit? Ang tinatawagan mo ay sumisikat. Ang tinatawagan mo ay bumabantog. That's why when you call upon the Lord, you are glorifying Him. Kasi na-honor mo, nag-glorify mo, yun lagi mong tinatawag. Tingnan, pag tayo may problema at tayo tumatawag sa ating pastor, Pastor, kami may concern. Meron ka vampira. Nakikita yung vampira. O ano bang concern? Pastor, may concern kami. At lumapit ka, di ba nararamdaman yung honor? Kasi ino-honor natin. Mga magulang, pag nilalapitan tayo ng ating mga anak, Daddy, pabukas ng candy. Kaya mo na yan. We feel honor. We feel glorified. Kaya yung prayer na, Lord, save me. Ang highlight dun yung Lord. So when we pray that prayer, it is glorifying the Savior. Tingnan po, ano ka naging bunga sa verse 33 ng 14:33? At ang mga nasa daong, tingnan ha, naging bunga ng prayer na, Lord, save me, ni Peter. At ang mga nasa daong, hindi lang si Peter, ay nagsisamba sa Kanya, kay Jesus Christ, na nagsasabing, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Tingnan yung kasama na nila yon, nagmimiracle na ng pagkain, nagpapagaling na ng mga may demonyo, nabuhay ng patay. Pero sabi nila, tunay! Ano yung tunay? Glorifying yun eh. Parang yung buwan, malaki naman yan, nung matelescope mo, ay, ang laki nga pala eh. Ang laki nga. Para yung Burj Khalifa, pag nakikita mo ngayon sa picture, ang tangkad, ay nung nakarating ka doon, ay nasaan dulo na rin. Tinyo, tunay na ikaw, yung pati yung mga nasa bangka, nagpuri sa Diyos. Kaya tayo po, pag tayo nagpe-pray talaga sa Panginoon, when God honors our prayer, hindi lang ikaw ang matutuwa sa Kanya, pati yung taong nasa paligid mo. Pero tingnan po, bahagi ng glorifying prayer, ano yung nag-glorify dito? The Lord manifests, number 1, under niyan, His saving nature, verse 31. Nang si Peter ay papalubog na, ano sabi ng Panginoon? Buti nga. Yung ba sabi niya, wala kang pananampalataya, lumubog ka dyan. No! 31, ano sabi ng Panginoon? Pagdakay iniunat, sa English, immediately. Ano ating makikita rito? Yung word na immediately, ano yung immediately? Come immediately. Opo. Sa ER, Kuya Rodel, pagka-emergency na. Emergency, naghihingalo na. Okay po, nagmamadali na po kami. Immediately, mabilis. It talks about His saving nature. Talaga ang Panginoon, when you call upon Him, instant siyang tumugon. Yes. Ba't hindi ko kuya nariramdam? Mag-iba kasi tayo ng orasan. Pero siya tumugon na. The moment you call upon God, tumugon na siya. Ba't parang hindi pa nadating? Ang mahalaga tumugon na siya, paparating pa lang. Pag-order mo ba ng parcel, nadya dyan na?
May time na hindi agad. Okay? Lalo pag wala ka pang pambayad, sana huwag muna dumating. Pero ito, Jesus manifest His saving nature. Verse 31. Verse 31 din, makikita rin din natin dito yung pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinawakan siya. Talagang napakapalad ni Peter. Talagang ang Panginoon pang humaltak sa kanya sa tubig. Halika nga rito. Pero may makikita rin tayong side ng Panginoon dito. His correcting nature. Verse 31. O ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? So ang Panginoon ay lagi siyang ganun Ikay tutulungan niya pero sasabihan ka din niya. Kaya huwag kayo magugulat, biglang Panginoon ako pagsasabihan pa. Tinulungan nang isasabihan pa. Ganun talaga siya. Okay? Ikaw itutulungan niya, pero sasabihan, kaganda sana kung hindi ka na lang natakot di tayo holding hands while walking, papunta sa bangka. Okay? Pero, makikita natin dito yung correcting nature ng ating Panginoon. He corrected Apostle Peter. Ba't nag-glorify ang Panginoon? Kasi ang pagko-correct ay pagmamahal ng Panginoon sa atin. Tandaan po natin yan. The Lord corrected whom He loved. Kaya pagtaka ka, ba't hindi ako kinokorek ng Panginoon? Ang dami ko ng mali. Magtaka ka, baka anak ka sa labas. Jesus manifests His saving nature. Jesus manifests His correcting nature. And lastly, 32 and 33, ano nangyari? Pagkalulan nila sa daong, ay humimpil ang hangin. Ibig sabihin, pagkakuha niya kay Peter, hindi nawawala ang hangin at ang alon, naroon pa rin. Nung sila'y tumungtong na sa bangka, dun humimpil ang hangin. At ang mga nasa daong ay nagsisamba, sa kanya nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Jesus manifests His divine nature. Nasa dagat po kami. Kahapon, kami po yung kaunting dagat ng mga choir member. Kahapon niya ba gayon? Kahapon niya? Kahapon niya. Nasa dagat kami. Malakas yung alon. Nakaupo kami mag-ama. Sa dagat. Si Amber ako yung nakaupo. Alam niyo, sabi ni Amber sa dagat, stop! Stop! Ini-stop niya yung dagat. Dahil narinig niya yung kwento ko na si Jesus Christ, nung may bagyo din at natutulog, sabi niya sa dagat, stop! Ay tinisting ng aking anak, stop. Tuloy pa rin ang alon. Ano niyo po? Only Jesus is able to command. Anong pinapakita doon? Siya talaga ang Diyos. Kasi who alone can command the waves and the winds and the water? Hindi ang avatar. Hindi ang bender-bender ng kung ano. Si Kristo ang nagko-command ng lahat ng mga bagay. Kaya dito po, yung Lord save me, it is a short prayer. Lord save me, spontaneous mo yung sinasabi. Hindi mo kailangan sa uluhin yun. Kailangan pa bang i-memorize yun? It is spontaneous. It is a surrendered prayer. Lord save me. Save me. Hindi ko kaya. And it is a Savior glorifying prayer. Why? Lord. You call upon Lord, the Lord, Jesus Christ. So conclusion, so whenever we feel we are sinking, let us pray to Jesus as Peter prayed. Lord, save me. So when we are feeling down, parang ako'y palubog ng palubog sa buhay pananampalataya ko. Parang ako'y palubog sa bilang tatay, bilang nanay, bilang kuya, bilang ate, bilang worker, bilang ako. Ba't parang ako'y hindi paangat, ako'y palubog? It's time for us to call upon God. Lord, save me. Pray po tayo. Salamat, Panginoon, sa iyong salita.